to us, all the gifts of the Spirit are His presence to us. Ang mga kaloob ng banal na Espiritu ay ang presensya ng Diyos sa atin. And forever, yesterday, today, and forever, He's giving us the prophetic word Binibigyan niya tayo ng mga salitang propesiya to give to the world. upang ibigay sa mundo. We don't want to keep these babies small. Hindi natin gusto na ang mga baby ay maging maliit. We want to raise them up Gusto natin sila'y palakihin so they can go out upang sila ay humayo, and be able to handle the word with excellence. upang may pahayag ang salita ng Diyos na mayroong kapangyarihan. As pastors and leaders, we don't want to control the babies. That's right. Bilang mga pastor at mga leader, hindi natin gustong kontrolin ang ating mga bata. We want to teach them how to run. Gusto Yeah. natin tulungan silang tumakbo. And the first two letters of God is go. Yeah. At ang dalawang salita ng Panginoon Diyos ay go. It says go out into the whole world and preach the gospel. Humayo ka sa sanlibutan at ipangaral mo ang kanyang salita. God has a word for each and every one of us. Ang Diyos ay merong salita sa bawat isa sa atin. And also each and every one of the little ones in your church. At ang bawat isa sa atin ay merong mga maliliit na mga kabataan-bata sa ating mga churches. The Bible says to seek. The Bible. Praise. 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 Hallelujah. Thank you. Praise. The Bible says to see no man after the flesh. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na hindi tayo dapat na tumingin sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. We want to look into their heart. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay tumingin tayo sa kanilang mga puso. And we want them to see our heart. At gusto ng Diyos na makita nila ang ating mga puso. And our desire as leaders At ang mga nais natin bilang mga pinuno is to bring Jesus out of them. ay dalhin si Jesus Christ sa kanila. Jesus wants to walk this earth through men and women of God. Nais ang Panginoon Diyos na tayo ay maging mga tao, mga babae at lalaki ng ating Panginoon. And the reason I'm able to stand up here today as a woman and teach today At ang nais ng Panginoon Diyos kung bakit ako narito bilang isang babae ng Panginoon Diyos ngayon, because we're not seeing people after the flesh. We're seeing people after the Spirit. It's Spirit leading, soul and body under. So it's Jesus Christ that leads His body. And there is no male or female in the Spirit. walang babae, walang babae at lalaki sa Espiritu. Ang nais ng Panginoon Diyos na makita sa tao na yan ay ang Diyos ay nasa sa Kanya at makita natin kung sino siya sa ating mga puso. I believe He's speaking to all mankind So ako'y naniniwala na ako'y nagsasalita sa lahat ng mga tao to rise up and follow Him. na tayo ay tumayo at sumunod sa Kanya. I've seen these beautiful young people with passion to worship God. Nakita ko na ang mga kabataan ay mayroong pagmamahal sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. It's changed my life. Pinagulo ng aking buhay. I was humbled Ako ay nagpakumbaba. to see all of these young people serving God. Na makita ko na ang lahat ng mga kabataan ito ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. We need to raise them up as disciples and send them to America. Yes. Amen. Kailangan natin sila ay palaguin sa espiritual at dalahin sila sa United States of We America. need what you have in worship. Yeah. Kailangan daw nila kung ano ang meron tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon Diyos. God is saying we need one another. Ang sabi ng Panginoon Diyos ay kailangan natin ang bawat isa. I love to study words. Nais ko na sabihin ang kanyang salita. And like making bread, we need to need one another. Amen. Hallelujah. Kailangan daw natin ang bawat isa. We have different ingredients, and we put them together, and we make bread. Okay. Sa paggagawa daw ng tinapay, merong mga iba-ibang mga ingrediente at tayo yung mga ingrediente na yun na pinagsasama-sama upang gumawa ng isang magandang tinapay. He said we become broken bread, As without wine for Him. As tayo daw ay mga broken bread, mga liminasa na mga tinapay at mga alak para sa Diyos. He said, he that eats my flesh and drinks my blood Sabi niya ay inumin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking
Pag inumin ninyo ang aking dugo, I will raise up in the last days. siya ay magtatayo sa mga huling araw. He said, I'm speaking words in the spirit realm. Siya ay magsasalita sa spiritual. So many people left him after he said that. Maraming mga disipulo ang umiwan sa ating Panginoong Jesucristo noong sinabi niya iyon. So we don't want to eat your flesh and drink your blood. Hindi namin gusto na kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo. They were seeing him as body, soul, and spirit. Ang pakinig nila kay Jesus Christ ay mali. Ang pinapakinggan nila ay espiritu, katawan, at kaluluwa. God did not call the apostle Paul to be a murderer. Yeah. He called